Ayon sa katutubong alamat kung ang isang kabaong ay humipo sa lupa sa panahon ng isang libing, ang lahat na nagdadala nito ay mamamatay. Kapag ang babae ay nag-escort sa kabaong ng kanyang lolo, ang 8 malakas na lalaki na nagdadala nito ay nadama na ito ay lumalakas at mas mabigat. Bago pa man sila makakuha ng kalahati, sobrang pagod na sila upang ilipat. Ang mga kalalakihan ay nagsimulang magreklamo na ang isang tao ay slaka, ngunit napansin ng babae ang mga marka ng gasgas at ang tubig na tumulo mula sa kabaong at natanto na ang sitwasyon ay seryoso. Tinanong niya kung sino sa kanila ang ipinanganak sa taon ng tiger. Ito ay nabago pa man lumipas ang kanyang lolo, partikular na sinabi niya sa kanya na inibig siya pabalik sa bundok ng kanyang bayan. Kabilang sa 8 mga bearer ng kabaong dapat na walang ipinanganak sa taon ng tiger, at kahit na ano ang nangyari sa daan, ang kabaong ay hindi dapat hawakan ang lupa. Sinundan ng babae ang kagustuhan ng kanyang lolo. Inipon niya ang mga nakababatang kamag-anak, pinaplano na pumili mula sa gitna nila, at nilinaw na ang sinumang ipinanganak sa taon ng tiger ay hindi makilahok. Bago pa man niya nabanggit ang pagbabayad, tumutol ang kanyang mga pinsan, na sinasabi na ang kanyang lolo ay malayo sa bahay ng mga dekada at walang karapatang ilibing doon. Sa sandaling iyon isang tiyahin ang humakbang upang mamagitin, na inaangkin na ito ang kanilang mabuting kapalaran. Alam ng babae na ang tiyahin ay nais ng isang bahagi ng gantimpala, kaya agad niyang inihayag ang bawat coffin bearer ay makakatanggap ng $300,000. Sa sandaling siya ay nagsalita, lahat ay nag-sign up ng sabik. Sinabi niya sa kanila na bumalik sa 5.30 sa susunod na umaga. Ang mga pinili ay makakakuha kaagad ng pera. Ipinapaalala niya sa sinumang ipinanganak sa taon ng tiger na hindi darating o lahat ay mamamatay. Kinabukasan kapag pinipili ang mga bearer ng kabao, tinanong niya muli ang sinumang ipinanganak sa taon ng tiger na tumabi, ngunit tinukso ng $300,000. Ang kanyang pinsan na malinaw na ipinanganak sa taon ni tiger ay tumama ito kahit na hiniling ang kanyang ina na maghiganti para sa kanya. Nakakakita na ang oras ay halos up, ang babae ay pumili ng 8 malakas na lalaki. Bago umalis ay ginawa niya silang mag-sign isang kontrata sa buhay at kamatayan, na nagsasabi na madadala nila ang lahat ng mga kahihinatnan mismo. Pagkatapos sa kanyang utos ang kabaong ay itinaas. Dinala ng 8 lalaki ang kabaong ng kanyang lolo patungo sa bundok. Bago pa man lumakad sa tulay, tumigil ang babae at muling tinanong ang 8 kalalakihan kung may ipinanganak sa taon ng tigre, ngunit walang tumugon. Hindi sila naniniwala sa alamat. Nakakakita na ito ng babae. Pinangunahan niya ang daan papunta sa tulay, ngunit pagkatapos lamang ng ilang mga hakbang, nadama ng 8 lalaki ang kabaong na lumalaki. Pinilit nila ang kanilang sarili na gumawa ng ilang higit pang mga hakbang, ngunit pagkatapos ay hindi maaaring lumipat ng higit pa. Ang pakiramdam ng isang bagay ay mali, ang babae ay lumingon ng husto at tinanong, sino sa iyo ang ipinanganak sa taon ng tiger?